tulad po ng nakikita dito sa larawan, pinirmahan po mismo ng ating Vice Presidente ang mga accomplishment reports na ito bago po isinumite sa COA. Ito po ay summary ng ating mga natuklasan po na mga anomalya pagdating po sa liquidation at disbursement ng 500 million pesos in confidential funds allocated to the Office of the Vice President. Last week, 2 complaint for impeachment po ang inihain sa Kamara calling for the impeachment of the incumbent Vice President Sara Duterte. Nang siya ay tinanong, nagalit siya, bakit daw siya prino-prosecute? Kitang-kita natin na may mali. Kitang-kita ng publiko na may mali. So bakit hindi tayo magtanong? Responsibilidad namin ito bilang representante ng taong bayan. Ang mga gawain ng Office of the Vice President ay hindi lamang isang simple o di sinasadyang pagkakamali, kundi isang sadyang pang-aabuso ng posisyon at kapangyarihan upang mapakinabangan ang pondo ng ating bayan. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Vice President Sara Duterte. Nagulat i-impeach na nga ba sa pwesto, ginulat si VP Sara ng Congress. Ayon sa nakalap nating impormasyon, pinakita ng mga ebidensyang mag-aalis kay VP Sara sa pwesto. Pinakita na kasi detalye sa confidential fund kung paano inutos ni VP Sara kuhanin ang pera sa Land Bank. Nagulat si VP Sara, mai-impeach na siya ng Congress sa pwesto. Tara panoorin natin. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, I would just like to supplement the extensive discussions that my distinguished colleagues have started with regard to the summary of all of our findings since we started our proceedings last September, Mr. Chair. Mr. Chair, what we have discovered throughout our 8 hearings have been very alarming and unacceptable. So Mr. Chair, siguro po ang gusto ko pong gawin ngayong araw tulad po ng ginawa ng aking mga kasamahan ay i-summarize po yung ilan sa ating mga nadiskubre, ano po yung mga natuklasan natin sa kahabaan po ng ating mga deliberasyon. Mr. Chair, sa mga taong 2022 at 2023, 612.5 million in confidential funds ang inilaan kay Vice President Duterte bilang pinuno ng Office of the Vice President at bilang Secretary ng Department of Education. This allocation of confidential funds was unprecedented. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang OVP at ang DepEd ay nagkaroon ng confidential funds na ganito kalaki ang halaga. 500 million para sa OVP at 37.5 million naman po para sa DepEd. Mr. Chair, our Constitution reminds us that public office is a public trust. And as such, public officials must always be accountable to the people. Ang confidential funds ay nagmumula sa kaban ng bayan. Dahil dito, pananagutan po ni Vice President Duterte bilang pinuno ng OVP at ng DepEd sa taong bayan na siguraduhin ang confidential funds na ipinagkatiwala sa kanyang opisina ay nagagastos sa wastong paraan. Sa takbo ng ating mga deliberation, Mr. Chair, paulit-ulit nating tinanong, paano nagamit ang confidential funds? May kakulangan po ba sa mga kasalukuyang mga batas at mga guidelines ng mga ahensya? Paano dapat amyendahan ang mga batas at mga guidelines para mapigilan ang posibleng katiwalian? Kaya po sinasabi natin ginagawa natin ang inquiry na to, Mr. Chair, in aid of legislation. Dahil importante po na malaman natin kung ano po ang mga kakulangan sa mga batas at mga guidelines para malaman po natin paano po natin maamyendahan at mapapagbuti ang mga ito. Mr. Chair, responsibilidad po natin to, trabaho po natin to bilang mga legislators. Hindi po ito pamumulitika. Next slide, please. The OVP spent 500 million pesos while the DepEd spent 112.5 million pesos. The 500 million pesos of the OVP was given in 4 tranches. Yung una po, nung huling quarter ng 2022, at yung tatlo po ay ginawa sa unang 3 quarter ng taong 2023.
Para naman po sa Department of Education, ang 112.5 million ay nailabas po sa loob ng 3 tranches sa unang 3 quarters ng taong 2023 sa halagang 37.5 million bawat isa. Ang sunod na tanong, Mr. Chair, paano po nailalabas ng OVP at ng DepEd ang pondo? Ito po ang natuklasan ng ating komite. On the part of the OVP, the process starts with the Vice President, hand in hand with her Chief of Staff, Ms. Zuleika Lopez, who directs the preparation of the disbursement voucher. The Chief Accountant of the OVP, Ms. Julieta Villa del Rey, certifies the availability of cash and completeness of the supporting documents. When this is done, the Assistant Chief of Staff, Mr. Lemuel G. Ortonio, approves the voucher for payment. Next, a check is issued and is circulated for signature. The authorized signatories of the checks for the OVP are Mr. Ortonio and Attorney Rosalyn Sanchez. Once the checks are signed, the Special Disbursing Officer, Ms. Gina Acosta, claims the checks and acknowledges receipt. Thereafter, Ms. Acosta takes the checks to Land Bank for encashment and deposit. The process on the side of the OVP ends with the actual disbursement of the funds by the SDO, Ms. Gina Acosta. Mr. Chair, mula po sa flowchart na ito, meron pong ilang mahahalagang obserbasyon na gusto ko pong bigyang diin. Una po, kapansin-pansin na lahat ng career officials ng OVP ay involved lamang sa pag-sertipika. Ibig sabihin po, pagdating lang po sa pagsisigurado na may pera at kompleto ang mga dokumento na kailangan para ma-release ang funds. Pero sino po ang merong critical na ginagampanan ng mga papel? Mukha pong mga tao na nakapaligid po sa ating Vice Presidente ng mahaba ng panahon. Karamihan po sa kanila mga taga Davao o galing pa po sa Davao. Sila po ang mga critical na signatories na sinisigurado na marirelease ang pera. Halimbawa po nito, si Mr. Ortonio bilang officer na siyang nag-aaproba ng payment ng confidential funds. Siya din po ang isa sa 2 signatories para po sa mga cheque. Second, Mr. Chair, napag-alaman po natin mismo na inamin ni Ms. Acosta na bagamat siya po ang Special Disbursing Officer na nagbibigay, na dapat sana na nagdi-disburse ng pera, inamin mismo ni Ms. Acosta na hindi siya ang nagbibigay ng pera sa mga recipients. In other words, Mr. Chair, she had unlawfully delegated this role to the security officer. Inamin din po ni Ms. Acosta na hindi niya alam kung saan napunta ang pera. At ayon pa sa kanya, ang utos o ang direksyon ay galing po mismo kay Vice President Duterte at siya lamang ang may alam patungkol dito. Sunod pong obserbasyon, Mr. Chair, ito po ay summary ng ating mga natuklasan po na mga anomalya pagdating po sa liquidation at disbursement ng 500 million pesos in confidential funds allocated to the Office of the Vice President. Una po, Mr. Chair, mga acknowledgement receipts na bogus at peke. Pangalawa po, mga liquidation reports na mukha pong kinopy-paste lamang sa iba't ibang mga quarters. Pangatlo po, 53 million pesos na ginastos sa tinatawag po na OVP safe houses. Pang-apat po, ang nakakamanghang pag-disburse ng pera sa 103 na mga tao at iba't ibang lokasyon sa loob lamang ng isang araw ng December 23, 2024. Yun po yung pinakita ni Congressman Rog Gutierrez na yun po yung maraming probinsya sa loob lamang ng isang araw. At ikalima po, Mr. Chair, ang paggasta ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. Sunod po, next slide please.
Kilalang kilala po natin at paulit-ulit na din pong binigyan diin ng aking mga kasamahan ang ating main character na si Mary Grace Piatos na sinertipikahan na po ng PSA na walang record pagdating po sa birth certificate, sa marriage certificate at death certificate. Mr. Chair, ang tagal na po nating hinahanap si Mary Grace Piatos pero mahirap hanapin ang taong hindi naman pala totoo. Walang Mary Grace Piatos na tumanggap ng pera at kung walang Mary Grace Piatos na tumanggap ng pera, saan napunta ang pera? Sunod, Mr. Chair, nandiyan din po si Kokoy Villamin na mukhang napakaswerte po dahil 2 beses nakatanggap ng pera mula sa DepEd at sa OVP. Sunod po ang mga acknowledgement receipts na mukhang pareho ang ginamit na ballpen at ultimo tinta ay pareho. Kahit po sinasabi na ito ay pinirmahan ng magkaibang tao. Sunod po, mga taong magkapareho ng signature. Magkamukha po yung lagda. Hindi lang magkamukha, saktong-sakto po yung lagda. Kahit po magkaiba po yung kanilang pangalan at nakatira sila sa magkaibang syudad. Napakaliit po ng posibilidad, Mr. Chair, na may 2 tao na magkaiba ang pangalan, nakatira sa magkaibang syudad, pero parehong-pareho ang pirma. Mukhang ultimo ballpen, Mr. Chair, pareho pa po yung ballpen na ginamit. Kahit po yung mismong stroke, Mr. Chair, makikita naman po natin ay parehong-pareho din po. Sunod, Mr. Chair, nakita din natin na may mga tao na bagamat magkaiba yung pangalan at magkaiba po yung kanilang tirahan, ay pareho po yung kanilang sulat. Sunod po, at medyo malala po ito, Mr. Chair, 2 po itong magkaakibat. Yung una po, may mga acknowledgement receipts po tayo na nakita na yung date po na nakalagay doon sa acknowledgement receipts ay petsa kung saan wala pang confidential funds na nare-release. Halimbawa po, ito pong nasa ating larawan na nasa ating harapan, ang nakalagay po na date ay November 27, 2022. Pero kung maaalala po natin, ang unang release po ng confidential funds ay nagsimula noong December 21, 2022. So paano po nagkaroon ng acknowledgement receipt para sa pera na hindi pa nare-release at naipapamigay? Sa kabilang dako naman, Mr. Chair, sa susunod na pinapakita po nating mga larawan, meron ding mga acknowledgement receipts sa mga panahon na wala nang confidential funds na ipinapamigay. Kabaliktaran naman po ito nung pinakita natin kanina. Dito po sa ating larawan, makikita po natin na ang petsa po na nakalagay ay December 21, 2023. Pero dahil po wala nang kinuha na confidential funds ang Office of the Vice President sa huling quarter ng 2023, ay ang huli pong disbursement ng confidential funds para sa taon na yon na ay September 24, 2023. So papaano po na nagkaroon ng ganitong acknowledgement receipt 3 buwan matapos ang pinakahuling pamimigay ng pera mula po sa confidential funds para sa taong 2023? Ang huling punto po, Mr. Chair, o huling mga obserbasyon na aking pong nais bigyang diin ngayong araw ay pagdating po sa usapin ng certifications. Ang paggasta ng confidential funds na OVP ay sinertify po mismo ng ating Vice Presidente under oath. Ang kabuuan po ng 500 million pesos in confidential funds na OVP ang kanya pong sinertipikahan. Ang sinabi po sa certification na makikita po natin dito, quote, "The expenditures are necessary and utilized for legal purposes." At anong pruweba po ang ginamit ng mga kawani ng Office of the Vice President para po patunayan po ito? Ang mga peking acknowledgement receipts. Mukha pong sa ating pong nakita, marami po sa mga acknowledgement receipts ay gawa-gawa lang po para makapag-submit ng documents evidencing payment na siyang requirement po ng COA. At sunod po,
tulad po noong sa certification kanina, ang Vice President din po ang nagsucertify o nag-a-aproba ng accomplishment reports bago po ito isumite. Dito po ay nilalagdaan niya na at sinucertify niya po na dito na pupunta yung pagkagasta ng confidential funds. Tulad po ng nakikita dito sa larawan, pinirmahan po mismo ng ating Vice Presidente ang mga accomplishment reports na ito bago po isinumite sa COA. So, yun lang po, Mr. Chair, yun lang po yung mga obserbasyon na nais ko pong bigyang diin pagdating po sa ating mga natuklasan, pagdating po sa paggasta ng confidential funds sa parte po ng Office of the Vice President. Siguro, Mr. Chair, kaya po natin ginagawa ito sapagkat sa haba po ng ating mga deliberasyon at hearings, mahalaga po na ngayon po ay bigyang diin natin kung ano ba yung mga mahalagang punto, ano po yung mga posibleng anomalya at katiwalian na ating pong natuklasan sa 3 buwan po ng ating deliberasyon. Kaya yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congresswoman Mika Swansing. The Chair would like to recognize the Honorable Pami Zamora. Magandang hapon po, Mr. Chair. Tulad ng mga obserbasyon ng aking colleague na si Congresswoman Swansing, patungkol sa OVP, ganun din po ang ating mga naging obserbasyon sa DepEd. Bilang Secretary ng Education, dinidirekta ng ating Vice President or then Secretary of Education ang kanyang team para i-prepare ang disbursement voucher. Kanang kamay niya, it must be noted, Mr. Chair, na kanang kamay niya dito sa DepEd ay si Attorney Sunshine Fajarda na siyang asawa naman ng DepEd Special Disbursing Officer na si Mr. Edward Fajarda. Ang Chief Accountant po ng DepEd na si Ms. Rina Catalan ang siyang nagsucertify naman kung available na ang cash and yung completion po ng documents. And once everything is in order, si Ms. Annalyn Sevilla po, Undersecretary for Finance, approves the check for payment. Pinipirmahan naman po ito ni Ms. Sevilla at ni Gloria Mercado, siyang 2 authorized signatories ng DepEd. After which, Mr. Edward Fajarda bilang SDO ang siyang tumutungo sa Land Bank at nag-e-encash ng mga checking ito. Similar to the OVP, the DepEd key individuals in the preparation and disbursement of confidential funds are those who have been familiar with the Vice President even before she assumed office. They were all with her when she was mayor of Davao City. Like Ms. Gina Acosta, Mr. Fajarda is the SDO entrusted to disburse the confidential funds to different recipients. And also, much like Ms. Acosta, binibigay rin po niya, according sa kanyang statement, ang 37.5 million na kanyang na-encash na confidential funds each time sa security officer ng DepEd. Might I say, unlawfully niyang binibigay ito. At the end of the day, sino nga po ba talaga ang nakakaalam ng lahat ng ito? Dahil hindi nakakasagot ang SDO, syempre, ang nakakaalam lang po ng lahat ng ito ay ang DepEd Secretary dati na si Vice President Sara Duterte. At katulad din po ng OVP, marami rin pong katanungan patungkol sa confidential funds ng DepEd. Maraming mga kaduda-dudang acknowledgement receipts na hindi tayo sigurado sa kinapuntahan. Mga acknowledgement receipts na mukha namang pare-parehas ang nagsusulat. Mga liquidation reports na mukhang mabilisan lamang na ginagawa, copy-paste nga lamang. Ang mga tao who have supposedly used and benefited from the use of confidential funds completely denied na nagamit nila ito. AFP commanders under oath
ay sinabing kung alam lang sana nila na gagamitin ang mga certifications just to justify expenditure of the confidential funds, hindi sana nila i-issue ang certifications na ito. And on top of this, mukhang ang SDO ng DepEd ay marunong pala mag-teleport, Mr. Chair, dahil in one day, nakaka-disperse po siya ng funds mula Apari po hanggang Hulo. Based sa pahayag ni Major General Nolasco Mempin, kung naaalala ng ating mga colleagues, nung na-issuehan ang DepEd ng Audit Observation Memorandum ng COA o AOM, ang Secretary ng Education asked him certification from the AFP. Under those instructions, he requested and was given these certifications for the youth leadership summits conducted by the AFP. Klaro po, walang DepEd confidential funds na nakarating sa AFP. Itong mga certification ng AFP ay ginamit lamang upang makasumite ang DepEd sa COA ng kanilang kinakailangang dokumento. They just used the AFP certifications to justify and explain their supposed 15 million in confidential funds representing rewards to informers. Katulad din po sa OVP, napakaraming maanomalyang acknowledgement receipts ng DepEd. I will be showing on the screen right now acknowledgement receipts of persons with almost the exact same stroke ng pagpirma. In fact, hindi man halos mabasa dun sa pangalawang pangalan, hindi halos mabasa yung panunulat nung gumawa nito. Sa slide naman, sa susunod na slide natin, meron din namang pong mga individual na 2 beses nakatanggap. Ito si Milky Sequoia na pinakilala sa atin kanina. 2 beses po siya makakatanggap sa DepEd, pero magkaiba po ang pirma sa unang Milky Sequoia sa pangalawang Milky Sequoia. Meron din naman po tayong acknowledgement receipts na kung saan ang confidential funds ay na-disburse on the same day on completely different locations. Dito po makikita natin nag-disburse ang DepEd sa Makati at sa Cebu on the same day, March 4, 2023. Lastly, similar to her role in the OVP, then DepEd Secretary Sara Duterte, siya din po ang pumirma ng certification and accomplishment reports of DepEd attesting that the funds were used in accordance with the law. These certifications were made under oath, again, as said by Congresswoman Luistro, before a notary public notarized by a attorney, Rochelle Abella. Nanumpa po ang ating Vice Presidente, Mr. Chair, na ang confidential funds na ginamit ay naayon sa batas. Pero sa ating dinami-daming hearing na pinagdaanan, mukha naman po talagang hindi ganoon ang nangyari. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Pami Zamora. Mga kagalang-galang na miyembro ng komite, ang mga ebidensyang inilahad sa komiteng ito ay malinaw at hindi maikakaila. Sa ilalim ng mga pondo na inilaan para sa confidential fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, nakitaan natin ang malubhang paglabag at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang mga pondo na may layuning maglingkod sa pambansang seguridad at iba pang makatarungang layunin ay hindi ginugol alinsunod sa mga itinakdang layunin ng ating batas. Sa halip, ito ay ginamit sa hindi autorisadong gastusin. Sa pamamagitan ng dokumento at record ng pinansyal, napatunayan natin na ang mga pondo na ito ay nagamit sa paraang hindi sumusunod sa mga pamantayan ng transparency at accountability. Sa patuloy na pagsusuri ng mga record ng pondo,
matibay ang patunay na may mga pondo na hindi dumaan sa tamang proseso at ang paggastos ay naganap ng walang sapat na pagsisiyasat o pagpapakita ng kahalagahan ng integridad. Ang mga pondo na dapat sana ay ginugol para sa kapakanan na nakakarami ay naging instrumento ng maling pamamahala at pag-abuso sa kapangyarihan. Ipinakita rin dito sa kumiting ito na mga dokumento at mga tiwaling aktibidad na nagpakita ng hindi autorisadong paggamit ng pondo at mga gastusin ay hindi naaayon sa mga layunin ng mga pondo ng gobyerno. Ang mga gawain ng Office of the Vice President ay hindi lamang isang simple o di sinasadyang pagkakamali, kundi isang sadyang pang-aabuso ng posisyon at kapangyarihan upang mapakinabangan ang pondo ng ating bayan. Ang mga pondo na ito ay hindi rin nailathala ng tama at hindi dumaan sa masusing pag-audit ng mga kinauukulang ahensya. Kasama na sa paglabag ang hindi tamang paggamit ng confidential fund sa mga proyekto o gastusin na walang basihan o sapat na pagpapaliwanag na nagdulot ng lubhang pang-aabuso sa tiwala ng ating mamamayan. Ayon sa ating batas, ang plunder ay isang kasong may kinalaman sa hindi tamang paggamit ng yaman ng gobyerno. Sa kasong ito, naipakita natin na ang pagkilos ni Vice President Sara Duterte ay nagsanhi ng matinding pinsala sa kaban ng bayan at tiwala ng mamamayan sa ating institusyon. Bilang miyembro ng Kongreso, tungkulin natin na tiyakin ang pondo ng bayan ay ginagamit sa tamang paraan at may tamang pagsusuri. Hindi natin maaaring hayaan na ang mga posisyon sa gobyerno ay maging instrumento ng pang-aabuso. Kaya't kami, mga miyembro ng komite, ay humihiling na ang komite ay magbigay ng nararapat na aksyon upang matiyak ang accountability at pananagutan sa kasong ito. Ang katarungan at transparency ay nararapat para sa bawat mamamayan. At nararapat lamang na ipakita natin na ang mga opisyal ng gobyerno, anuman ang kanilang posisyon, ay hindi nakakataas sa batas. Hinihiling namin na itaguyod ng komite ang mga hakbang upang tiyakin na walang sino man ang magiging ligtas mula sa legal na konsekwensya ng kanilang mga maling gawain at pagkakamali. Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you. Vice Chair Kong Hoon. The Chair would like to recognize the Honorable Mika Swansing. The Chair would like to, before I recognize the Honorable Ortega, the Chair would like to recognize the Vice Chairperson from the 7th District of Cavite, the Honorable Crispin J. Guping Remulla. Good afternoon, sir. The Chair would like to recognize the Honorable Francisco Pau Ortega. Thank you, Mr. Chair. Bago po tayo magtuloy, Mr. Chair, I would like to manifest and request at the same time that the Secretariat prepare and play our Balik Tanaw video for the committee, Mr. Chair. September 4, 2023, nang unang questionin ng Senate Finance Committee ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the Vice President. One of my main subjects of debate with the OVP na yung Confi and Intel funds mas properly lodged talaga dun sa ibang line items ng opisina mismo o sa mga intelligence agencies talaga. November 9, 2023, sa Senate Budget Deliberation, tuluyan ang inurong ng Office of the Vice President ang paghingi ng confidential fund. In receipt of a statement from the Vice President we discussed earlier, and according to her, they will no longer pursue the CIF or CM.
August 27, 2024, sinimulan ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Dito, nagtanong na rin ang ilang mambabatas sa paggamit ng OVP ng confidential fund. So according to the utilization of the confidential and intelligence fund submitted by the COA, total of 125 million conducted surveillance in 132 areas in 11 days. So 100% utilization. I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. Since ayaw magpaliwanag ang VP, so ibig sabihin nito, yung paggastos ng 125 million ay na pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. Hindi pwede yung ganyan na in tactics na ganyan, na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukong na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. With due respect, you are not allowed to do that. This is about transparency and accountability, and it doesn't exempt the Office of the Vice President. Natapos ang pagdinig nang hindi naresolba ang mga katanungan sa confidential and intelligence fund. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. September 10, 2024, sa ikalawang budget briefing ng Committee on Appropriations, walang dumalo mula sa Office of the Vice President. Madam Chair, so ibig sabihin wala po ni isa na dumating from the Office of the Vice President para sumagot ng mga tanong ng ating mga colleagues, Madam Chair. That is correct. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here. September 18, 2024, nagbukas ng investigasyon ang House Committee on Good Government and Public Accountability. Dumalo si Vice President Sara Duterte, gayunman. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Please your right hand. Do you solemnly swear that the statements you will give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Di rin niya tinapos ang pagdinig. I request to leave the inquiry. Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. September 25, 2024, hindi dumalo ang Vice Presidente sa pangalawang araw ng investigasyon kung saan lumabas ang ilang aligasyon. In fiscal year 2023, the OVP received ₱500 million in confidential funds. Sa 500 million po, halos 10% lamang po ang pinayagan ng COA. Paulit-ulit po at parang kinapi-paste ang liquidation ng confidential funds ng OVP. Ano po yung laman nitong siyam na envelope na to? It's 50,000 pesos. I-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. It says hope and the amount is there. October 17, muling hindi sumipot ang top officials ng DepEd. Napilitan ng mga kongresista na isabi na ang mga ito. Lumabas muli sa hearing ang questionableng paggamit ng confidential funds ng OVP. In 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. November 5, 2024, sa panlimang pagkakataon, hindi sumipot ang mga dating opisyal ng OVP at DepEd sa hearing. 612.5 million ang kabuuang halaga ng confidential fund ang ibinigay sa OVP and DepEd sa loob ng 2 taon. Nabunyag naman ang mga kahina-hinalang acknowledgement receipts na isnumite ng OVP at DepEd.
The name Woodreed, tama po ba? Mary Grace Piatos. Sa tingin mo, totoong tao yan? November 11, 2024, apat lamang sa siyam na inimbitang opisyal ng OBP at DepEd ang sumipot sa pagdinig. Apat sa kanila na cite in contempt. The testimony of Zulaika Lopez is so crucial on this investigation. They can always run, but they cannot hide anymore, Mr. Chairman. November 20, 2024, mas lumalim ang naging pagsuri sa acknowledgement receipts, partikular ang kay Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin. Naditin na naman ang dating Chief of Staff ni Duterte sa DepEd na si Zulaika Lopez. But I need my lawyers to be present. November 25, 2024, pinalawig pa ng 5 araw ang contempt order laban kay Lopez. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. Naglisa si Acosta tungkol sa proseso ng encashment at disbursement ng confidential funds ng OBP hanggang sa humiling na itong matingnan ng doktor dahil sa kanyang presyon. We excuse Gina Acosta para po ma-check po siya. I understand, Mas Mr. Chair. Sa clinic. Nagpaalam na rin sa Duterte at nangakong dadalo sa susunod na pagdinig ng komite. Gina Acosta was rushed to the emergency rooms. May I ask permission to join her? Okay, I'll join you in the next hearing. Thank you. Ngayong Lunes, gaganapin ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd. Inaasahang ang resulta ng mga pagdinig na ito ay magiging bahagi ng legislative agenda ng Kongreso sa susunod na taon. 1 minute, 1 minute suspension is declared by the chair. Congressman Pau Ortega, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. As we all can see, all of these acts happened under Sara Duterte's watch during her term as the Vice President of the Philippines. Siya po ang nag-certify na tama ang liquidation. Ibig sabihin, tama po lahat ang isinumite nilang documentation. As the second highest ranking official of the government, the Vice President enjoys a high level of public trust and confidence. She took an oath to preserve and defend the Constitution and to execute laws of the country. She is accountable to the people and has the duty to serve them with the utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. But rather than observe faithfully her oath, to defend the Constitution, she sought to undermine the foundational principles, transparency, and accountability. She failed to ensure that these confidential funds, which are people's money, were properly spent. Nagalit siya nang siya ay tinanong. Nagalit siya bakit daw siya prino-prosecute. Kitang-kita natin na may mali. Kitang-kita ng publiko na may mali. So bakit hindi tayo magtanong? Responsibilidad namin ito bilang representante ng taong bayan. Ang mali po ay tumahimik at magwalang kibo. Ang sabi nga po ni Albert Einstein, the world is a dangerous place not because those who do evil, but because of those who look on and do nothing. Nasusubaybayan po nating lahat kung paano nagamit ng incumbent Vice President ang mga loopholes ng batas upang makuha ang 612.5 million na confidential funds. 2 Pasko ang lumipas na nalustay niya at kasabwat niya ang pera ng bayan. Para siyang Santa Claus ng OVP at DepEd na namimigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. Pero hindi pinapamigay, mukhang binubulsa pa. In short, yumayaman si VP Sara at ang kanyang kasamahan
habang marami pa ang kumakapit pa rin sa patalim. Itong unting patak ng pera mula sa supposedly charitable programs ay makakalunas sa paghihirap at lalong-lalo na sa karamihan. Pwede na rin sana itong pangtulong at kung hindi sana niya binulsa. This is a crime of the highest order. This is not only a culpable violation of the Constitution, but a betrayal of the trust of the people that had been given to her. Mahigit kalahating bilyong piso. Ilang classroom na sanang napagawa nito, ilang libro na at laptop sana ang nabili at nagamit ng perang ito. Ilang feeding programs na po, Mr. Chair, ang maaring isinagawa. Hindi ito biro. Hindi biro ang kalahating bilyong piso. Sa laking bagay sana kung nilaan ang perang ito sa lehitimong programa ng gobyerno. Maraming estudyante at mga guro sa pampublikong paaralan ang nagsisiksikan sa masikip at mainit na classrooms. Maaring estudyante ang naglalakad ng ilang kilometro araw-araw at tinitiis ang init ng araw. Yung iba, kailangan tumawid ng ilog para makapasok sa eskwelahan. At ang ating mga guro nagpapatuloy sa pagturo sa kabila ng kakulangan ng resources. Madalas, kailangang umutang para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil kulang ang sweldo, isa sila sa pinagkaitan ng kalahating bilyong piso. Ang bawat mamamayang Pilipino ay ninakawan ng mahigit kalahating bilyong piso, Mr. Chair. It cannot be ignored that the inquiry conducted by this committee gained so much traction from the public. Sinubaybayan po tayo ng taong bayan, especially as the committee continued to uncover anomalies in the disbursement and liquidation of the confidential funds of the OBP and DepEd. Last week, 2 complaint for impeachment po ang inihain sa Kamara by various groups and various sectors calling for the impeachment of the incumbent Vice President Sara Duterte. In both complaints, the incumbent Vice President Sara Duterte was charged with misuse of 612 million in confidential funds as discovered by this committee. The misuse allegedly amounted to a betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and all grounds for impeachment of a sitting Vice President under the 1987 Constitution. Nung simulan po namin ang inquiry na ito, tulad nyo, hindi po namin inaakala na ganito ang matutuklasan namin. Aayusin po namin ang mga batas na natuklasan ding maraming butas, kaya may nakakalusot. Habang tinatalakay po namin ang usaping ito, marami ang nasaktan, marami ang nagsabi kami ay nanggigipit. Hindi po. Ginawa po namin ang aming trabaho. Mahirap? Oo, dahil this is about a very popular Vice President. There is the greater duty of ensuring public accountability and transparency. So let the chips fall where they may. Maraming salamat po, Mr. Chair. Are there any other matters that the member would like to discuss? Wala na po ba? There being no more matters to discuss, do I hear a motion? Mr. Chair, last manifestation before we end.
Yes, Congresswoman Franz Castro. Thank you, Mr. Chair. So, isang last manifestation na lang po, Mr. Chair. Dagdag ito doon sa una ko pong manifestation. I completely agree as to the criminal liabilities of the Vice President Sara Duterte. In addition, I would like to stress na isa rin sa napakahalagang tungkulin natin sa Kongreso, particular dito sa House of Representatives, ang tungkulin natin na simula ng imbestigahan o initiate or investigate or hear ang impeachment ng tinatawag na impeachable officers o matataas na opisyal na hindi maaring tanggalin sa posisyon bukod sa proseso ng impeachment. Kabilang dito ang Vice Presidente noong nakaraang linggo, nag-step 1 na ang 72 individual mula sa iba't ibang mga organisasyon na advocates ng mabuting pamamahala at pananagutan ng mga opisyal. Layo ng People's Impeachment Complaint na i-impeach si Sara Duterte bilang Vice Presidente ng Pilipinas dahil sa pagtataksil sa tiwala ng publiko kaugnay ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. At ginamit nila ang mga revelasyon mula sa komiting ito. Ito ang acts ng pagtataksil sa tiwala ng publiko na ginawa ng Vice Presidente Duterte. Una, pagtataksil sa tiwala ng publiko sa pamamagitan ng kanyang malubhang pag-abuso sa kanyang discretionary power, yung 612.5 million confidential funds mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. Ikalawa, pagtataksil sa tiwala ng publiko sa pamamagitan ng kanyang malubhang pagbabaliwala sa transparency at accountability. Ginagawa niyang katatawanan ang proseso ng audit at pag-uutos sa mga subordinate na maghanda ng hindi kapani-paniwalang mga liquidation reports na sinusuportahan ng mga peking accomplishment reports at mga palsipikadong dokumento. Pangalawa, isumite ang mga ito sa Commission on Audit upang suportahan ang kaduda-dudang paggamit ng confidential funds na hindi naaayon sa mga batas at regulasyon, na nagdudulot ng malaking pinsala sa gobyerno at mga taxpayer. At ikatlo, Mr. Chair, pagtataksil sa tiwala ng publiko na sa pamamagitan ng kanyang kapabayaan sa tungkulin, sa kanyang sadyang pagtanggi na kilalanin ang congressional oversight sa mga deliberasyon ng mga budget at ang autoridad nito na magsagawa ng mga pagtatanong bilang tulong sa paggawa ng batas. Panawagan natin, Mr. Chair, na i-honor ang pagkilos ng mamamayan na nagsampa ng People's Impeachment Complaint. Ang Vice Presidente ay nananatili sa pwesto, mananatiling may hawak sa public funds. Kung hindi natin tatangnan ang ating tungkulin to impeach official like Vice President na ibinigay sa atin ng Constitution, Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair. With that, Congressman Rog Gutierrez. Mr. Chair, motion to suspend session. There's a motion to suspend. Is there any second to the motion? Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. The committee hearing of the Committee on Good Government and Public Accountability is hereby suspended until further notice. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.